was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi ipinalabas via live stream ang pagharap sa ICI ng Presidential son na si Sandro Marcos matapos nitong humiling ng executive session sa komisyon. Pero sa pagharap niya sa media, tahasan niyang itinanggi ang mga paratang ni dating Congressman Zaldico kaugnay ng umano'y budget insertions. Tumanggi namang humarap sa komisyon kahit imbitado si Congressman Paulo Duterte, pero hindi raw yan pag-atras, kundi pag-iwas sa tinawag niyang palabas. Nakatutok si Joseph Morong. Voluntaryong humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. Idinawit na nakababatang Marcos si dating ang Bicol Party List Representative Zaldico na umano'y may insertion na mahigit 50 billion pesos sa 2023, 2024 at 2025 budget. Pero sa halip na i-live stream ang testimonya niya, humingi ng executive session ng abogado ni Marcos dahil baka may sensitibong impormasyon na lumabas sa pagdinig. There may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. We grant your request, so we will adjourn this session and go into executive session. Pero sa pagharap ni Marcos sa media, itinanggi niya ang paratang ni Ko na tinanong raw ng komisyon sa kanya. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Idinadawit din ni Ko si Pangulong Marcos na siya raw nag-utos ng 100 billion pesos na insertions sa 2025 budget at nagsabi pa umano sa kanya na huwag pigilan ang mga insertion na ito. Sabi ng nakababatang Marcos nasa ICI na raw kung gusto nitong imbestigahan ng kanyang ama. I don't want to speak on behalf of the ICI. Inimbitahan ng ICI si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte pero tinanggihan nito ang imbitasyon ng komisyon. Sabi ni Duterte, kinakasangkapan lamang ng Pangulong ICI para pahinain o sirain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanilang pamilya para sa 2028 presidential elections. Ang dapat daw imbestigahan ng ICI ay ang Pangulo, kanyang pamilya at si dating House Speaker Martin Romualdez. Lalo na mga flood control at infrastructure projects sa Region 1 at 8 mula 2022 hanggang 2025 at taong 2000 hanggang 2025. Tingin ni Duterte, binuo ng Pangulong ICI para isalba ang sarili, pamilya nito, si Romualdez at mga kakilala nito. Nitong Martes, nagsumite at pinaiimbestigahan ni ACT Party List Representative Antonio Tino sa ICI ang 80 mga proyekto sa distrito ni Duterte na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2016 hanggang 2022. Sabi ni Tino, bakit daw biglang dinaga si Duterte matapos itong sabihin na handa siyang humarap sa investigasyon. Sagot ni Duterte, hindi raw siya umatras, ayaw lamang niya ng palabas. Hindi raw siya bahagi ng House Appropriations Committee at wala ring kinalaman sa paglalabas ng pondo at pagpapatupad ng mga proyekto. Kaya wala raw siyang nakikitang dahilan para humarap sa ICI. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Ingat naman tayo sa pagdedekorasyon ngayong Pasko para hindi matulad sa decor ng isang munisipyo na pumutok at nasunog. Maging mapanuri sa mga binibili at sa paggamit ng mga palamuti, kahit mga simpleng Christmas lights lang. Alamin ang mga safety tip mula sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Biglang nag-apoy at pumutok pa mga dekorasyong pampasko sa munisipyo ng Subic, Zambales. Ayon sa ilang saksi, nagsimula yan sa spark bago tuluyang nag-apoy. Pero agad namang naapula ng Subic Public Order and Safety Office bago kumalat. Hindi na bago ang mga sunog na ang mitya ay Christmas decor. Pinakakaraniwang dekorasyon na maaaring mauwi dyan ang Christmas lights. Kaya tuloy, paalala ng Department of Trade and Industry, siguruhing lehitimo ang kalidad ng mga bibilhing ilaw pampasko.
Kasama dyan ang pagsigurong merong Philippine Standards Mark o PS at ICC Mark ang binibili lalo na kung dekuryente. Ganyan din ang paalala ng Bureau of Fire Protection. Bumili ng dekalidad. Huwag magtipid sa Christmas lights para sigurado lang na ligtas ang lahat at hindi pa tayo makadamay sa ibang pamahayan. Maging maingat din dahil baka delikado kung lumang Christmas lights. Kung nabili yan last year pa, not everyone has a good storage, no? So hindi na yung iba napapansin namin, for example, sa bahay lang namin, no, gamitin ko na example, pagtanggal ko sa aming mga old decors, decorative lights or Christmas lights, marami na siyang mga cobwebs, marami ng mga dust, and these are very combustible. Gusto ko na masigurado ko na safe ang members ng aking pamilya, then I will not be using it anymore. Dagdag pa ng BFP, huwag dapat babad sa gamit. Pwedeng hayaang nakasindi kung gising, pero kapag matutulog na, huwag na itong iwanang nakabukas. Kung binabad na kasi natin yon and sumobra na sila sa ilang operating capacity, the tendency is umiinit din yung wire kasi that is a live current, no? Kung hindi natin pagpahingahin yun, it will come into a moment where yung nagkakaroon siya ng overheating. So mas maganda talaga kung bigyan ng breather. Now, for example, 4 hours, pagpahinga ng 1 hour or 2 hours. Kung naulan na naman, mainam pa rin daw na obserbahan kung magkakaproblema kahit pa sinasabing all-weather ito o pwede sa ulan. Kung aalis naman ng bahay, lalo't marami ang nagbabakasyon pag Pasko, ugaliing hugutin ito sa saksakan. Maaari hindi natin alam kung anong nangyayari sa loob ng bahay. Lalong-lalo na pag may mga pests or certain animals tayo around, minsan ito ay napaglaruan, kinakagat, and maaaring mag-cause din ito ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong ko nakatutok 24 oras. Nakasabat ng mahigit 2,000 paputok ang pulisya mula Oktubre galing sa 10 na aresto nilang nagbebenta umano ng mga ito online. May na-monitor pang mga paputok na ipinangalan pa sa mga idinadawit sa issue ng flood control. At nakatutok si June Veneracion. Mula probinsya hanggang Metro Manila, tuloy-tuloy ang traffic operation ng PNP Anti-Cybercrime Group laban sa mga nagbebenta ng paputok online. Makinig ka muna. Bawal may karapatang palasin o ano mga magsawalaki mo. May nagbakaawa pero tinuluyan pa rin ng mga pulis. Karapatang galing pumili ng doktor na mag-physical examination sa'yo. Kung walang kakayahan, ma'am, gobyerno ang maglalaan para sa'yo. Naintindihan mo ang karapatan mo. Kasama natin yung ma'am, magkasama tayo ng barangay. Sa 7 operasyon na inilunsad mula Oktubre, 10 ang naaresto at mahigit 2,000 paputok ang nakumpiska. Ito sa social media account nila sa Facebook, sa mga other platform din. But siyempre, madali natin ito makita. So marami na tayo ngayon active cyber patrollers at meron na tayong mga support group na they also provide informations that in case na merong mga online selling. Wala pang pahayag ang mga naaresto na sinampahan ng reklamong paglabag sa Republic Act 7183, an act regulating the sale, manufacture, distribution and use of firecrackers and pyrotechnic devices, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Mas active ang monitoring ngayon ng ACG sa internet dahil inaasahang marami pa ang magbebenta habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon. Kinumpirma rin ng pulisya na meron silang namomonitor ng mga paputok na may kakaibang pangalan, tulad na lang ng Diskaya at Zaldico. Tila nakikiride sa kontrobersya sa flood control projects. Meron kaming na-monitor kaya ito ay tinututukan natin. Paliwanag ng ACG, lahat ng klase ng paputok, maliit man o malaki, ay bawal ibenta online. Kailangan natin ipagbawal ito. This is to ensure public safety and order. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Humingi ng paumanhin si Pangulong Bongbong Marcos sa anyay paghihirap na dulot ng pumutok na flood control scandal. Sabay hambing nito sa kanser na kailangang operahan kaya umano niya pinaimbestigahan. Tila nagpakita rin ang Pangulo na hindi siya natitinag at nagpasinaya pa ng isang proyekto sa balwarte ng mga Duterte sa Davao City. Nakatutok si Ivan Mayrina.
Tamang-tama sa Pasko, ang mas mabilis na biyahe sa pagitan ng Silangan at Kanlurang coastal area ng Davao City dahil sa bagong Bukana Bridge. Bago buksan sa mga motorista sa December 15, ay ininspeksyon ito ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. July 2022, sa simula ng kanyang termino, sinimulang gawin ang mahigit 1 kilometrong tulay na isa sa 4 na legacy projects sa Davao City at pinondohan ng pautang ng China. Ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Tuloy sa trabaho ang Pangulo sa gitna ng pag-aming may pinagdaraanan ngayon ng bansa na inihambing niya kagabi sa operasyon para tanggalin ang kanser sa pamahalaan. Sinabi niya yan sa pagtitipon kasama ng Malacanang Press Corps. The truth of the matter is, it really has been a difficult time. We are trying precisely to change the entire system. And when you have to excise a cancer out of such a complicated system, you need to do some very major surgery. And to do that, and when you do that, you will bleed. And that is what we had to go through. Alam daw ng Pangulo na yan ang mangyayari mula nang puntiriyahin niya sa kanyang State of the Nation Address o SONA nitong Hulyo ang katiwalian sa flood control projects. Ngayon, humihingi ng paumanhin ng Pangulo sa gitna ng hinaharap na krisis sa pamahalaan na kailangan anyang pagdaanan para mabagong sistemang umiiral anya sa nakalipas sa 3 dekada. I'm sorry that the people suffered because of it, but it's had to be done. So we have to go through that pain, go through the difficulty, go through the anguish that the country is going through now. But we're Filipinos. We may be bleeding now, but we will also heal very, very quickly. Isa rin anya sa pinakamalaking hamong hinaharap sa paglilinis sa gobyerno, ang pagkalat ng fake news. In the beginning, we thought it was funny, it was entertaining, but now it's become damaging. Hindi sinabi ng Pangulo kung ano mga partikular na fake news na tinutukoy o kung may kinalaman ito sa mga bidyong inilabas ni dating Congressman Zaldico na nagdadawit sa kanya, sa First Lady at sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos sa katiwalian. Dati na yang mariing pinabulaanan ng Malacanang. The government needs the help of all the media to try and explain to people that you have to be more discerning about what you read and what you believe and what you take on. Tiwala ang Pangulo na malalampasan ito ang mga problema. We know what we are going to do, we know what we are doing, and we will continue this campaign against corruption, this entitlement that has shocked everyone, myself included. Nauna nang sinabi ng Pangulo na walang exempted sa investigasyon at siya man handang makipagtulungan kung kinakailangan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa mga tumatanggap naman ng pera gamit ang e-wallet, ingat! Dahil baka peke ang screenshot ng resibo o patunay ng bayad. May nabistong gumagawa ng ganyang modus gamit umano ang AI. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Sa surveillance photo ng NBI Batangas, kita ang pakikipag-usap ng undercover agent nito sa tatanggap ng mga produkto na in-order online. Pagkatanggap ng mga produkto ay agad inaresto ng iba pang ahente ang kanilang target. Inuhuli ka namin sa salang estapa. Complex ng RA 10175. May karapatan kang manahimik, ano man ang iyong sabihin, pwedeng gamitin laban sa'yo. Ayon sa NBI, may negosyanteng nagreklamo laban sa inaresto. Umorder umano ng kabuuang halaga na 33,000 pesos na mga alak at pagkain sa restaurant ng complainant at pinilabas na bayad na sa pamamagitan ng e-wallet kahit hindi pa. Umorder siya ng imported na alak. Nagtaka siya dahil pwede namang umorder sa grocery, bakit sa restaurant pa? So nag-check siya ng transaction history na pag-alaman niya na wala palang actual payment. High-tech ang ginagawang panloloko ng suspect para mapaniwala ang resto na bayad na siya. May actual screenshot siya ng umano'y transaction ng pagbabayad, pero peke pala yan. Gumagamit sila ng technology gaya ng AI or artificial intelligence
to make the receipts look more convincing. Gumagamit sila ng e-platform. So gumagamit sila ng screenshot ng receipt of payment na sa totoo wala palang ganun, fake. Diniskartehan din ang oras ng pag-order para hindi mapansin ang panluloko. Umu-order sila usually at peak hours para hindi halata ang pattern nila is Friday, Saturday, Sunday, yung maraming tao para hindi mahalata yung order nila. Estafa at paglabag sa Cyber Crime Prevention Act ang inihaing reklamo laban sa suspect na wala pa ring pahayag at kasalukuyan nakakulong sa Batangas City. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Stress at pamilya ang idinadahilan ni ICI Commissioner Rogelio Singson sa kanyang pagbitiw sa pwesto. Binanggit din ni Singson ang kulang na pangil ng ICI, kaya sila ang sumasalo ng mga pambabatikos. Nakatutok si Joseph Moro. Stress at pamilya ang dahilan kung bakit nagbitiw sa pwesto bilang commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. My 77-year-old body cannot take it anymore. Wala daw nangingialam sa ICI at wala rin daw gusot sa komisyon kaugnay ng mga personalidad na inirekomenda nilang pakasuhan o hindi pakasuhan sa ombudsman. Pero aminado si Singson sa ngayon tila walang pangil ang ICI, kaya nanawagan siya sa Kongreso na ipasa na ang upgraded na version ng ICI na mas may kapangyarihan. Niwala pa nga raw silang budget para sa napakalaking trabahong nakaatang sa kanila. We were absorbing a lot of the flack for something that we have no power to do. Pakulong nyo yan, yung kurakot. Wala naman kaming power na magpakulong. O di... Sino sinisi? ICI. Ang bagal nyo. You must be protecting the big fish. You must be protecting somebody. So binatunan lahat sa ICI. Ang hindi pa rin napapasang batas para palakasin ng ICI ang paniwala ni Caloocan City Representative Edgar Arice kung bakit talaga nag-resign si Singson. Sa committee level pa lamang ng Senado pumapasa ang panukalang Independent People's Commission Act. Ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill naman sa Kamara ay isasalang pa sa Committee on Appropriations. Nag-express siya talaga ng frustration sa akin tungkol sa mga pagkukulang ng ICI. Nabanggit ko sa kanya yung aking doubt na baka ang mangyari maging washing machine lang yung ICI. Di ba? Maging washing machine lang. Sabi niya, I feel the same way na why would I risk myself and my family over the problems of Malacanang. Sabi niya, hindi lang washing machine, magiging punching bag pa kami without proper support. And I think that's part of the reason for his resignation. He has been waiting for this. Sana nga magkaroon na ng ICAIC para madagdagan na yung powers nila. If by Tuesday next week, it's not yet with the plenary, almost zero ang chances niyan. Nil, zero. Unless nga is-certify as urgent. Outside of that, I doubt it. Unless the President calls for a special session. Samantala, hindi naman daw tama na sabihin na mamamatay na ang ICI sa pagbibitiw ni Singson gaya ng sinabi rin ni Erice. I don't agree with him. Well, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho, tsaka nakikita nyo naman, tuloy-tuloy ang pagfa-file ng ICI ng mga kaso kasama ng DPWH. Ayon kay Commissioner Singson, hanggang December 15 siya mananatili sa ICI pero kung kakailanganin daw siya, ay handa pa rin siyang tumulong. Uupo pa si Singson sa mga pagdinig hanggang December 15, tulad kahapon sa pagharap sa isang executive session ni Pasig Lone District Representative Roman Romulo at Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo. Idinawit ng mag-asawang Diskaya si Romulo sa anomalya, samantalang si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang nagpangalan kay Domingo na umunoy humihingi ng kickback galing sa mga proyekto. Pareho nilang itinanggi ang mga paratang. Ayon kay Singson, gusto raw
raw sana nilang imbitahan ang mga personalidad na lumalabas na umano'y may kaugnayan sa anomalya dahil may hirap naman daw na kasuhan ng mga ito nang hindi naririnig ang kanilang panig. Pero tungkol sa pagdadawit ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico kay Pangulong Marcos na may insertion umano sa budget, hindi raw ito sapat na basehan para ipatawag ang Pangulo. Inulit ni Singson ang imbitasyon ng ICI kay Ko na tumestigo kahit pa online. Ang dami niyang sinabi eh. Pero anong basis nun? Ganun-ganun na lang ba? Again, that's what happened in the Senate. Nagbanggit ng mga pangalan, isang katerba. When we started interviewing those that were mentioned, talagang walang koneksyon. For either it was highly politically motivated or some other reason, we don't know. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Iginiit ni Senador Mark Villar na walang basihan ang mga aligasyon sa kanya. Sa gitna ng rekomendasyon ng Independent Commission on Infrastructure na imbestigahan siya ng Ombudsman para sa case build-up. Ayon kay Villar, patunay lamang daw ang rekomendasyon ito ng Ombudsman na walang ebidensyang sumusuporta sa mga aligasyon. Matatandang iniugnay siya sa kickback sa mga proyekto ng DPWH ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sabi ni Villar, handa siyang makilahok sa investigasyon ng Ombudsman at bukas sa isang patas na review. Sabi pa ni Villar, kumpiyansa siyang anumang patas na investigasyon ay magpapawalang saysay sa mga paratang laban sa kanya. Good evening mga kapuso! Hinangaan ng Encantadix ang fighting skills ni Lira at Mira, played by Mikey Quintos and Kate Valdez, sa episode kagabi ng Encantadic Chronicles Sangre. But mamaya, panibagong rollercoaster of emotions ang aabangan dahil sa paglalabas ng sama ng loob ni Danaya at ang tila paninibago ng mga new gen Sangre sa mundo ng mga tao. Makichika kay Aubrey Carampel. Higit kong kabubuhi ang mabuhay pagkat ikaw ang aking naging ama! Sa ikalawang pagkakataon, may heartbreaking moment na naman ng karakter ni Glyza de Castro na si Perena sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang kanyang Eve Tre na napunta sa Balaak, pinaslang ng kanyang mismong ama na si Hagorn. Isang karangalan na ipaglaban ka. Mahal kong Encantadia. Sa kabila ng mga tanakreshna o kamalasan na nangyari sa kanyang karakter, thankful pa rin si Glyza. Grateful ako na nakabalik akong ng Encantadia. Hindi man sa Lereo kaagad ako napunta man ako sa Balaak. Masaya ako na makita kong muli ang aking mga hadiya at syempre aking mga kapatid. Dahil gano'n naman talaga si Perena eh. Lagi siyang mission-oriented. Nakabalik naman ng Lereo ang kapatid niyang si Alena, played by Gabby Garcia. Nakapansin-pansing mas fierce matapos makawala sa pagkakabilanggo ni Mitena. Mahal na mahal ko si Alena. So it's about time to be able to redeem herself. And eto na yun, I'm so happy na yung mga Encantadix tuwang-tuwa din na at least they get to see the glimpse of how Alena will run Lereo. And talagang ang laki din ng naging character arc ni Alena. From being a sweet girl, forgiving, soft-hearted, bigla ngayon meron na siyang Alena 2.0. May version 2.0 rin ang karakter ni Mikey Quintos na si Lira, nakasama ni Mira na tumungo ng Balaak para sa isang espesyal na misyon. Mas exciting na unti-unting napupuno yung standby area ng girls ng 2016 cast. So, this reunion sa Sangre, ay nako, baka madulas pa ako. Kaya abangan niyo po kung ano pang mga pasabog ang mangyayari sa Sangre. Marami namang humanga sa ipinakitang fighting skills ni na Mikey at Kate Valdez as Lira at Mira sa Balaak. Nang malaman na pinaslang si Perena, hinarap ni Mira ang lolo na si Hagorn para ipaghiganti ang kanyang ada. Nagkita tayo, War. Naglaban naman sina Lira at Agane matapos matalo si Hagorn. Isinara na ni Lira at Mira ang Balaak, pero biglang nagpakita si Perena.
Ang mga new generation sangre naman nasa mundo ng mga tao para hanapin ang bagong kalaban at ang may hawak ng brilyante ng kadiliman na si Gargan. May mga funny moments din with Pau Pau habang naninibago sa mundo ng mga tao. Abangan kung ano ang mangyayari sa muling pagkikita ni Perena at Danaya na may hinanakit sa kapatid. Mamaya na yan pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.